Hindi ako naniniwala na tina-target daw yung mga majority, yung mga miyembro ng majority. Kinuwestiyon ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y kawalan ng due process matapos siyang sampahan ng mga kaso sa Sandigang Bayan. Ayon sa senador, hindi raw nabigyan ng sapat na panahon ang kanilang kampo upang suriin ang mga resolusyon bago ito isinampa. Narito ang balita ni Sheena Torno. Naghahanda na ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada ng mga legal na hakbang upang questionin ang naging proseso sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na kabilang sa ebidensyang isinasantabi ay ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na ipinadala sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa liham ng LBRMO na walang record si Estrada na nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Giit pa ni Senator Jinggoy, mahalaga ang naturang dokumento dahil taliwas ito sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Hindi rin daw siya nabigyan ng sapat na pagkakataon upang makita at mapag-aralan ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman na isinampa sa Sandigan Bayan. May seryosong implikasyon raw ito sa kanyang karapatan sa due process. Dagdag pa ng mambabatas, tila minadali ang kaso laban sa ilang senador ng mayorya patapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na kung ito man ang kapalit ng kanyang paninindigan, handa umano niya itong harapin. Matatandang una na ring isiniwalat sa Senado na may ilang miyembro ng mayorya na manay tinatakot na kasuhan at ipakulong kapag hindi kumalas sa grupo. Kabilang sa nakatakdang sampahan pa ng kaso mula sa mga miyembro ng mayorya sina Senator Joel Villanueva, Senator Rodante Marcoleta at si Senator Cheese Escudero. Si Senator Jinggoy Estrada ay nahaharap sa plunder at kasong graft kaugnay ng munay 500 million pesos na kickbacks mula sa manumalyang flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. And Botterny, ano naman po ang pahayag niyo dito sa ulat na ito? Kaya nga hindi ba sinabi ko nung isang araw, mas mabuti na yung i-file para may pagkakataon na ibigay ang kanyang panig. Hayaan mo yung mga nag-akusa na probahan yung kanilang mga akusasyon. At ikaw naman, kung meron silang ebidensya, sirain mo ebidensya nila para magkaalaman na. Ganun lang kasimple yun. Face the music, and if there is no evidence, alam na ang mga abogado mong gagawin. Kung meron naman, ganyan talaga. Talagang kailangan ka maging accountable. So, mas maganda, maglaban na sa hukuman para matapos na yan. Tsaka, alam nyo, in connection with that, hindi ako naniniwala na tina-target daw yung mga majority, yung mga miyembro ng majority. Kasi yung mga investigasyon na yan, yung mga paratang na yan, nung minority pa sila, nasimula na yan. So hindi mo po pwede sabihin, maganda yan, kahit na whether majority ka, minority ka, kung merong mga ebidensya na gumawa ka ng pagnanakaw ng pera ng bayan, dapat talaga ihabla. Kung may probable cause. But anyway, probable cause lang naman yan. Ang presumption of innocence applies to you. O hindi gamitin mo lahat ng remedyo. Yung mga abogado naman kayo, hindi use them to protect your interests and your constitutional rights. Samantala, muling ipinagtanggol ni Senator Robin Padilla si Senator Bato de la Rosa kasabay ng panawagang payagan itong makalahok sa online sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay ng ICC warrant. Narito ang balita ni Sheena Torno. Iginiit ni Senator Robin Padilla na dapat payagang makapagtrabaho si Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng online platform habang kinakaharap nitong usapin kaugnay ng ICC warrant. Ayon kay Padilla, hindi pagtalikod sa tungkulin ng hindi pagpasok ni Bato sa Senado sa gitna ng banta ng pag-aresto laban dito. Anya, nais lamang ni Senator Bato na maiwasang madala sa ibang bansa nang hindi dumadaan sa paglilitis sa lokal na korte sa Pilipinas. Sinabi rin ni Padilla na malinaw ang record ni Senator Bato sa Senado bilang isa sa mga aktibo at masipag na senador pagdating sa attendance at pakikilahok sa mga pagdinig. Dagdag pa niya, milyong-milyong Pilipino ang bumoto kay De La Rosa, kaya hindi anya dapat hadlangan ang mandato nito. Binanggit din ni Senator Robin na maging si US President Donald Trump ay binatikos ang pangingialam ng ICC sa Amerika. Ayon kay Padilla, tinawag ni Trump ang ICC bilang illegitimate at politically motivated bureaucracy.
at itinuring na banta sa soberanya ng mga bansa. Patuloy naman ang panawagan ni Padilla na payagan si Senator Bato na maipagpatuloy ang kanyang paglilingkod habang kinakaharap ang mga usaping legal laban sa kanya. Matatandang naghain si Senator Rodante Marcoleta ng moson upang amyendahan ang umiiral na panuntunan ng Senado at payagan ang mga senador na bumoto at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng virtual participation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. And po, Attorney, ano naman po ang masasabi ninyo sa ulat nito? Kasama na yan sa discussion ko kanina. Tama yan si Robin. Talagang dapat, kahit mga senador, maliban pa sa karapatan yung magsalita, mag-participate, tungkulin nyo yon. It's your duty to be part of a deliberative body and participate. Pag merong dahilan na hindi kayo makapunta ro, kaya nga tayo high technology na eh. Pwede na ng Zoom, pwede lahat na online. Dapat lahat na yan, take advantage. Kaya para sa inyong lahat yan, paulit-ulit na natin sinasabi. Ayan, maraming salamat, Attorney. Kaugnay naman kay Senator Robin, binati ko si Senator Robin Padilla matapos igiit na maaring maituring na force majeure ang tensyon sa gitnang silangan at banta ng China-Taiwan conflict upang payagan ang virtual attendance ng mga senador tulad ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tinawag naman ni Senator Panfilo Lacson na unforced error ang pahayag ni Padilla habang kinuwestiyon din ito ng minority bloc sa Senado. Kaugnay ito ng panukalang amyenda ni Senator Rodante Marcoleta na palawakin ang dahilan para payagan ang online participation sa sesyon. Tinutulan ito ni Senator Risa Hontiveros at iginiit na mas mahalaga ang personal na pagdalo sa Senado para matalakay ang mga panukalang batas. Yan po, Atty. Sal. Yan na naman si Ping, nagdunong-dunong naman. Hirap sa iyo eh. Basta maliwanag ang sinasabi natin. Pwede kayong lahat mag-online, mag-Zoom pag merong mahalagang bagay na mapipwersa kayong hindi umattend. Ganun lang kasimple yun eh. Hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit abalahan nyo, pinagkakaguluhan nyo isang bagay na hindi dapat. Mag-concentrate na lang kayo sa pagguhit ng batas. At pag-iimbestiga, tuloy niyo yung investigasyon niyo, na wala rin namang nangyayari. Kaya alam po ninyo, ako kagabi, naabot ako ng alas 11, 2 oras ang ka-meeting ko mga barangay kapitan dyan sa Zamboanga. Talagang ayaw na, wala na silang kabilib-bilib sa Senado, sa Kongreso. Gusto na nga nila na kung pwede rin, mag-people power na eh. Talagang alam mo, yung isa nga sukan-sukan na raw siya sa nangyayari. Talagang hindi siya nag-iisa, marami ng gano'n. Kaya gusto na nga nila i-abolish ang Kongreso. Pag hindi talaga kayo tumigil sa mga kalokohan nyo, talagang taong bayan, aabutin din ng pasensya. Samantala, kaugnay naman sa usaping virtual voting, rumisponde si dating Senadora Leila de Lima sa mga pagtatangkang ikumpara ang sitwasyon niya noon sa kasalukuyang kalagayan ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Lumabas ang isyong ito dahil sa pagbabalangkas ng remote voting ay nakikitang paraan ng mayorya upang makaboto pa rin si De La Rosa habang umiiwas sa banta ng pag-aresto mula sa International Criminal Court. Nilinaw ni De Lima na misleading o mapanlin lang ang pagkokompara sa kanila. Noong siya ay nakakulong, humiling siya ng payagang makasali sa online sessions. Ngunit tinanggihan siya ng Senate Majority kahit pa pinapahintulutan na ang remote sessions noon. Ano po ang masasabi niyo dito, Atty.? Alam po ninyo, gaya ng sinabi ko ng isang araw, kahapon, ang trabaho ng senador sumama sa deliberasyon, kaugnay sa pagguhit ng batas o kaya pag-iimbestiga. Kaya kung may kadahilanan
na hindi siya makakarating. Whether yan ay pandemya, may sakit siya, nakakulong siya pag hindi pa siya convicted, dapat pwede. Kasi yun nga ang trabaho mo eh. Kasi hindi lahat ng panahon makaka-attend ka. Tingnan mo dyan. Bihirang-bihira ang present sa buong session. Maraming nag-a-absent dyan sa maraming kadahilanan. Dapat, kahit na-absent ka, kung pwede ka naman mag-Zoom, dapat yan ay kasama sa inyong tungkulin at karapatan. Kaya hindi ko nga maintindihan, bakit pinagkakaguluhan ninyo yan? Dapat, para sa inyong lahat yan, hindi lang naman yan parakibato. Hindi nyo alam, baka sa mga susunod na araw, kayo rin, maidemanda. Hindi ako magtataka dahil maraming anomalya lumalabas kung ano-anong anomalya lumalabas dyan sa inyo, sa Kongreso at kung saan-saan pa. At hindi lang, kahit na hindi kayo nakademanda, gaya na sinabi natin, may mga pagkakataon na hindi kayo makakarating. Kung meron kayong sakit, hindi kayo makalakad, pero pwede naman kayong mag-participate. Di ba? Kung kayo halimbawa merong malaking event sa pampamilya, pero dahil ang session naman hapon hanggang gabi, pwede rin kayo mag-participate. Kaya yan pong reglang yan. Para sa inyong lahat yan. Hindi para sa isang tao lang. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal.